So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So nandito po tayo ngayon para gumawa po tayo ng e-departure card kasi pabalik na po tayo sa ibang bansa. So ngayon ang gagawin natin dahil mayroon na mayroon na po kayong dating record sa e-travel card nung pagpauwi nyo. So hindi nyo na po kailangan mag-fill up dyan ng marami. So ang gagawin nyo mga kabayan ay pupunta lang po kayo dito sa baba. Okay po. So i-click i-click nyo itong yung previous, have a previous registration, click here if you are traveling again. So pag click natin yan, ang mangyayari ganito. So dadalhin kayo dito sa register by reference number. So ang gagawin natin mga kabayan ay ilalagay po natin dito yung reference number na dati nyo po na dati nyo po na may i-travel na po kayo noong dating umuwi po kayo. Okay po, so lalagay po natin dito yung yung reference number. Wait lang, i-ano natin. XK BR KP. So after na malagay nyo po yan, yung reference number ay maglalagay po kayo dito ng date of birth. Kailangan po ay compatible doon sa birthday na nilagay nyo nung dati nyo po kayong umuwi. Okay po. So date after that na nalagay nyo na po yung date of birth nyo, mag-continue na po tayo. Yun, pumasok. So ngayon, nandito na agad yung automatic na file natin nung pag-uwi po natin. Pag nagkamali po kayo sa date of birth, pag hindi yun natandaan, pag nagkamali po kayo ay ang lalabas po na record not found. Okay po mga kabayan? So ngayon, dahil may file na po tayo dito, hindi na po tayo mag-fill up ulit. So next na lang po tayo dito. Okay po. Next. May address na tayo dyan. So next ulit. So ito lang yung pipilapan po natin dito sa country of destination. So hanapin nyo po kung saan po kayong bansa. So ako ay Oman. So destination of Barca, Muscat, Oman. Tapos dito sa RU Overseas Filipino Worker OFW. So lalagay po natin dito ay yes. OFW classification is land-based. Purpose of travel. So hanapin nyo lang po dito yung work employment kasi wala namang ibang ano dyan. Work employment. So sa traveler type, lagay po natin dito ay aircraft passenger. Name of airline. Flight number. So lagay lang po natin dito yung ating airline. Tapos lagay po natin dito yung flight number. Y 844.
Tapos dito sa airline of departure ay hanapin nyo po dyan kung anong terminal yung puntahan nyo. Dahil ako ay Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. So ito yung pipiliin ko. Ninoy International Terminal 1, Manila. So, okay po. Once na malagay nyo na yan, itong set bed number, optional lang po ito kung lalagyan nyo o hindi. Lalampasan na lang natin yan. Hindi na po kailangan yan. So, next na lang po tayo dito. Next. So, ganito lang kadali. Pag mayroon na po kayong previous file, nandito na po yung file natin. So, i-check nyo lang po yung importante dyan, yung passport nyo. Yung passport nyo kung tama, kasi tama naman siguro yan kasi dati nang mayroon tayong files, di ba? Ang i-check nyo lang dyan yung mga spelling ng name nyo. Dapat nakapangalan sa inyong passport. So, pag na-check nyo na po na okay na yan, so magsusubmit na po tayo para makakuha po tayo ng kuha na po tayo ng e-travel. Susubmit tayo. So ito na, mayroon na.